Tayo na tayo mga brothers and sisters.
Hallelujah. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, dakilang makapangyarihan Ama, Diyos na nilikha ang langit at lupa, na lahat ng bagay na amin nakikita at nakikita. Ikaw ang Diyos na nakarapot sa katako. Muli sa oras na ito, kapatid na namin inubuhi, inubalhati, inadakilan sila sa mga sa Espiritu sa pagmamahalan. Kami po ikaw sumusong ng pakasalamat sa iyong dakilang kabigyan katapatan sa bawat isa sa amin upang kami lahat ay hanggang matutulungan sa iyong kabalan at kapitan. Gawin mo naman ang kami po inyong samahan, iyon ang iyong pagpapaliman ng kamay, abutin ang lahat ng aming pangangailangan, pagalitin ang mga may sakit at damay sa ngalan ni Kristo Jesus. Lahat ng pinangailangan ng bigatan, inyong pag-aalay palakasin sa ngalan ni Kristo Jesus. At ang lahat ng kahilingang itataas, inyong ipagkaloob at tutulid sa ngalan ng aming Panginoon. Pagpalayo po hindi sa lahat, ang mga sumusunod ng mundo o ang mabuting galing ng ating ihati upang ito magbigay sa amin ng liwanag at takas na kanilang mararanasan upang ito'y maging gatuloy ng iyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang tigil na diya kapapala. Ito po ang aming samang dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen at Amen. Purihin ang Panginoon.
sa kanyang kawan. Pag sinabi ko po, God is good, ang isasagot niyo talaga. Pag sinabi ko naman, all the time, ang sasagot niyo naman, ang salitang husay naman. Amen? Okay. God is good. And all the time, God is good. And all the time, purihin siya kaya siya. Anyways, let's take a reading from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke, Luke chapter 11, verses 1 to 13. Luke chapter 11, verses 1 to 13. Ganito po ang mababasa ng ating mabuting balita sa wikang Ingles. One day, Jesus was praying in a certain place. When he finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples. Jesus said to them, when you pray, say, Father, hallowed be your name. Your kingdom come. Give us each day our daily bread. Forgive us our sins, for we also forgive everyone who sins against us, and lead us not into temptation. He said to them, suppose one of you has a friend, and he goes to him at midnight and says, Friend, lend me 3 loaves of bread, because a friend of mine on a journey has come to me, and I have nothing to set before him. Then the one inside answers, Don't bother me. The door is already locked, and my children are with me in bed. I can get up and give you anything. I tell you, though he will not get up and give him the bread, because he is his friend, yet because of the man's boldness, he will get up and give him as much as he needs. So I say to you, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened to you. For everyone who asks receives, he who seeks finds, and to him who knocks, the door will be opened. Which of you fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake instead? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? Purihin natin ang Panginoon. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan ko ninyo kami manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sasabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong pag-aaral. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinagkatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin, at huwag mo kami iula sa mahigpit na pagsulong. Sinabi pa rin niya sa kanila,
Ipanagay natin na ang isa sa inyo ay nagpunta sa isang kaibigan, isang hating gabi, at nagsabi, kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigan ng lalampay at wala akong maihalin sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gagalain. Nakaprangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makapabangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya umawag dahil sa kanilang pagkakaibigan. Pamahal siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan. Dahil sa pagpupumilit ito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y masusumpong. Kumakot kayo at pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humingi, nakasusumpong ang bawat kumahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ka ninyo ng ahas ang inyong anak o humihingi ng isda. Bibigyan ka ninyo siya ng alakdan kung siya humihingi ng itlog. Kung kayo masama ay marunong magbigay ng malubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Mga kapatid sa mananampalataya, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat buhay sa Panginoon. Purihin natin siya sa kanyang malakas. God is good. Ano po naman? God is good. And all the time. God is good. Kalimutan eh. God is good talaga. All the time. Puso. Okay? God is good. And all the time. Purihin natin ang buhay na Diyos. Hallelujah. Maupo na po lahat sa napagandang presensya ng buhay na Diyos. Isang pinagpalang gabi po sa inyo lahat. At pinagpalang gabi, umaga, tanghali, hapon, sa inyo lahat na nakatuhay sa digital platforms. Saan man lang kayo nagturoon, ano man ang inyong pinagkakabalahan sa mga oras nito, may magandang bagay ang dahil at naghihintay sa inyo lahat. Purihin natin ang Panginoon malakas. Kaya mapal ng ilan sa inyo na nandito sa chapel na ito, bakit na ako? Yung iba, hindi makapunta rin eh. Bakit na ako? Kasi binabaha. Hallelujah. Ulan lang na may kasamang baha, hindi makapunta. Yan ang mahirap. Diyan tayo nanghihina pagdating sa mananampalataya. Ako nga, muntik na hindi makapunta. Bakit? Malakas ang ulan. May ilang lugar naman. Into gutter ang tubig. Amen. Alam niyo, sabi ng demonyo, mababasa talagang ako. Malilimuspirosis ka na. Alam niyo, sabi niya siya tayo,
huwag kang hangal. Di bali Father, tulang sa matos ng ating lingkod, huwag lamanin pero sex. Amen? Subalit kamo tayo ng patuloy, dahil kayo po ay nasa ikatlong linggo, muli magkakaroon ng special collection sa tatlong scholar na mag-e-enroll for their second year college doon sa CDW. Amen? Para sa gayon ay tulong ninyo doon sa tatlong nag-aaral sa CDW na nakatapat pa din. And speaking of that, siguro nalaman po ninyo last Friday about kay Sister Edna Agdan. Dahil po sa karamdamang cancer sa breast, siya ay tinibok. Siya ay tinibok ng Panginoon Friday morning at around 5 o'clock. At sa po yan nakapulol sa mortuary ng Camp Pamungkiwa. So kagabi, after ng CLSS ng passing chapters, bumiyahe na ako papunta ng Pamungkiwa. At dinala ko pa. Alam niyo na sinayan ko yung gabi ni Sister Edna. Ngayon, abay na talaga na siya. Talagang niya walang kalas namin. Ang kanyang suot, uniforme ng lector and commentator. Tapos may parang sash na kabilog. Tapos may nakalagay na open. May nakalagay na open book. Tapos sa baba, may nakalagay lector. Tapos yung sa naging suot niya, nasa kanan naman. Tapos sa kaliwang kamay niya, hindi ko lang po sa akin yun eh. No? At kagabi, nagdapos pa ng tisa. Tisa kanan ni Sister Edna. Kaya na, nakapokus sa Sunday Mass. Amen? Diyan ako na-amaze eh. Bakit ka mo? Kahit talagang wala na sa piling natin si Sister Edna Agdan, ang kanyang espiritu nakakalap sa kalangitan. Pulihin siya kayo sa pinakaras. At ang kanyang naging ay mananatili doon sa mortuary ng Pamungkiwa hanggang Biyernes ng gabi, which is July 26 or July 25. Hanggang ngayon po, may pagkakataon pa na ipadama ang pamamahal sa isa nating prayer partner o hindi man kayang makilala papunta doon, iba lang. It's up to all of you. Mahal yung ipakisa sa komunidad para kay Sister Edna Agdan o idudog siya sa intercessory prayer ninyo. Amen? Purihin natin ang buhay ng Diyos. At nananawagan din ang Council Gospel Music Ministry ng 100 members ng choir RTFCC. Bakit kamo? Sapagkat yung 100 choir ay mapapabilang sa pinatawag ng 1,000 voices para sa nalalapit na 40 verse
anniversary overnight global celebration ay sasagawa sa August 16 to 17 sa mga nagsayang Area Lansland, Luneta Rizal Park. Para sa mga nais mapapila sa 1,000 voices, maaari kayo makipag-ugnay kay Sister Alma Wenceslao o kay Brother Edgar Tarango. Para sa ngayon, hindi magkamali ang hiling sa aming mga preachers na hilingin para makasama sa 1,000 voices na yan. Amen? Amen. Palapakan natin ang buhay ng Diyos. Ang uno na makadaming kabalita na nais ko ibahagi sa inyo ay pamamagalan ko, the heart of prayer, intimacy, persistence, and trust. Ang puso ng panalangin, intimasya, pagpupupiling, at pagtitiwala. Prayer is not a ritual, but a relationship. When his disciples asked to teach to pray, siyempre ang mahalaga ni Kristo, yung lalakad, hindi kapinigin. Panginoon, turuan niyo kami manalangin, kagaya ng ginawa ng Juan sa kanyang mga anak. They recognize that prayer is learned not from formulas, but from the fellowship with God. Amen? Ang panalangin ay matutunan hindi lamang sa formula, kundi sa ating pakikipagtipan kasama ng ating Diyos Ama, si Yahweh El-Shaddai. Purihin si Yahweh El-Shaddai. Now, isa-isahin natin ang mga bagay kung ano ang puso ng panalangin. The first thing is the pattern, praying as children of God. Ang panalangin bilang mga anak ng Diyos. Christ's model prayer begins with surrender to God's character and will. Amen? Nagsisimula ang panalangin sa pagsuko natin sa katangian ng Diyos at sa kalooban ng Diyos. Amen? Now, the word, hallowed be your name, is the worship processes requests. Sabi niya ng Panginoon, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sasabihin ninyo. Father, o Ama, sambahilawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong pag-ahari. Now, worship processes requests. Ang pakikita po natin sa Psalm chapter 29 verse 2. Aklat ng mga awit, kabanatang 29 talatang 2. Ano po ang sinabi? Si Yahweh ay dakilain, purihin ang Diyos kabanal. Ginuo ang bawat isa kapag siya ay tumahan. Amen? Amen. Now, forgiveness and spiritual protection reveal prayers as relational
non-transactional. Amen? Ang pagpapatawad at spiritual na proteksyon ang siyang nagahayag na ang pananangin bilang pakikipagrelasyon at hindi sa pagtransaksyon. Mahalaga po ang ating intimacy natin sa Diyos is to pray as children of God. Amen po ba? Whether you like it or not, listen. Sa halip na ituon ang inyong pagdinig sa mga balita ng mundo tulad ng mga online gambling na yan, lahat na hindi dapat ang pinigin ng bayan ng Diyos. Ituon ang paningin at pandinig kay Yahweh El Shaddai. Amen. Now, kung mabasa natin ang ating panalangin na inuulo ng Panginoon Jesus, yan po yung pinakamaiksing panalangin na halaw sa Ebanghelyo ayon kay sa Lucas. Mas maisip yung Ebanghelyo sa Lucas compared to sa Lord's Prayer na sa Matthew chapter 6 verses 9 to 13. Amen? Or let's say verses 9 to 12 are not mistaken. Parang kagaya yung tinawid ni Dean Rodrigo Orbasen. Amalangin na sa langit, sambahin ang ngalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban. Amen? Sundin nawa ang kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Purihin siya ng malakas. Now, ano naman ang pangalawang bagay na dapat natin tandaan? The parable, persistence in prayer. Now, makikita natin sa Luke chapter 11 verses 5 to 8. Ano po ang sabi ng ating Panginoon? Ipanatay natin na ang isa sa inyo ay nagpunta sa isang kaibigan, isang haking gabi. At nagsabi, kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigan naglalakbay at wala akong makihati sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan nasa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain. Nakakaroon ka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makapabangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo,
hindi man siya bumangon dahil sa kanyang pagkakaibigan, papangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupuli ito. Imagine, napaka-persistent niya. Napaka-persistent ng tao yun. Bakit? Kasi dumating yung isa yung friendship na nagaling sa paglalakbay. Wala man lang haki. Wala man siya prepare. Nakakainin doon sa kanyang friendship na galing sa kanyang paglalakbay. Galing sa Our Lady of Fatima South Signal. Salamat sa isang kumeme. Sabi na ng friendship niya na nasa loob ng bahay. Pagbihira ka naman. Huwag mo nga akong dambalakin Nakatrang ka na ang pintuan. At magpapahinga pa kami ng aking mga anak. Kaya hindi na rin pagbibigay ng hinihingi mo. Alam nyo dahil sa karaping pilit na humingi, anong gagawin ng tao na sa unang bahay? Babangon pa rin. Babangon pa rin. Amen? Amen po ba? Amen! Bahala na yun. Kasi, pag pinilit ka na, ang may pumilisin, bigyan ng pagkain, dahil gutom yung tao ka. Kakakalikan ko sa mga habang paglalakbay. Ang bigyan mo. Amen? Kahit mga apo nito, pagbigyan mo na. Gawin mo, interview mga apo nyo. Amen? Alam niyo, natutuwa ako sa mga batang at pag-niyaya yung trip ang mga lolo't lola. Ewan ko lang kung matatamang kayo nito Yung pagtawag ng lolo, W sound instead na L sound. Ha? Bakit ako? Di ko alam kung matatawag kayo nito Malamang sasabihin ng mata sa lolo, "Wowo, tayo bakto, wowo." Baka na yung paano magtola. Siguro sasabihin ng mata, "Wowa, tayo ice cream, wowa." Amen? Persistency. Yan ang persistency prayer. Amen? The big Inquisitor prayer parable teaches bold persistence, which is the shameless audacity. Shameless audacity. Tandaan mo, kung kailan magre-recharge ang tao na sa loob ng bahay, wala siya kahiya-hiya na magkaroon ng audacity. Hindi tulad ng reluctant friend. Inaalayahan tayo ng Diyos na humingi, humana, at kumahok. Amen? Relentlessly not because He is our indifferent, but to deepen our dependence. Amen? Now, tignan natin ang sulat ni Apostol Santiago. James chapter 5, verse 16. Santiago, kabanatang 5, talatang 16. Anong sabi ng sulat ni Apostol Santiago?
Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Amen. 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 Purihin siya o yaw siya rin ang lakas. Amen. Amen. Mahalaga po na patuloy tayo sa samahan ng Diyos. Amen. 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 Now, ano naman ang pangatlong bagay na dapat natin malaman? The third thing is the promise. God's goodness. Tignan natin ang Luke chapter 11 verses 9 to 13. May sinabi ang Panginoong Jesus dito. Anong sabi ni Jesus? Kaya, sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humingi, nakasusumpong ang bawat pumahanap at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng sa inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo sila ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit, ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Purihin siya wala siya ng lakas. Jesus contrasts flawed human fathers with our perfect Heavenly Father. Itinutok ni Kristo ang pagiging masamang ama at kasamang ating tumpa na Diyos namang nasa langit. Now, sabi ng Panginoon Jesus, kung kayo masama ang marunong pagbigay ng mabubuting bagay, gaano pa kaya ang inyong ama nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang tawag niyan, ultimate gift. Sabihin niya ang ultimate gift. Yan ang ultimate gift na galing sa banal na Espiritu. Whether you like it or not, always be good all the time. Kaya lagi po sumisigaw, God is good. God is good. And all the time. Yung iba hindi. Ang iba hindi. Walang tamalay-malay na merong sumisigaw dito sa kapatid. God is good talaga. And all the time, husay naman. Tanongin niyo ko ng malakas, bakit yan ang pinapasigaw mo? Sapagkat yan ang identity na sadyang ginawa ng inyong lingkod. Every time na ako'y hakayo at tatayo sa pulpito sa bawat prayer meeting, papatagiman o pasig,
mapa-chapter man, prayer group, o cell group, yan ang original identity created by your story. Purihin siya ang sakara. Now, prayer is not about getting what we want, but receiving what we need. Saan natin mababasa yan? Tignan po natin ang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Romans chapter 8, verses 26 to 27. Ito ang sinabi. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Na-experience ba yun? Hindi tayo marunong manalangin ng basto, kaya ang Espiritu ang nululuho para sa atin, sa parang di magagawa ng pananalita. At nauunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ay lumuluho para sa mabunan ayon sa kalooban ng Diyos. Purihin natin ang buhay ng Diyos. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, kamuwang. Lumuluhog sa ating lahat ang Espiritu Santo. Paano? Para manalangin. Kaya ay lockdown ang COVID. Natuto pa tayong manalangin. Para kanta ng boyfriend and the ones. Manalangin, 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 matatapos din ang dilim. Amen? Amen po ba? Kaya kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwa, lalo na yung kapatid natin ng birthday yung nakaraan. Sino yun? Sino yung may birthday na nakaraan taon? Yung nakaraan dito. Marisa Luis. Si? Marisa. Sister? Marisa. Ito. Itong nakasulat na pandamit. May magandang bagay ang darating at nalihigdan sa iyo. Amen? Bago tayo magpugod, meron akong komento. Tutal malapit na ng 41st anniversary ng ating gawain. Natatandaan niyo po na yung station ID ng ating istasyon, DWSI. Now, during 1980s, hindi ako nagkakali mga first 3 years ng gawain ito. Nasa kamulanan pa ako. Doon ako nakulat sa gawain. Si Brother X America, isa sa mga early disciples, bago-bago pa lang sa gawain. At doon na-starstruck ako sa station ID ng ating himpilangan ni WSI. Una ko na-starstruck yung tinig ng isang male voice-over na nagsasabi, DWS, 13:40 a.m. nasa Metro Manila. Amen. At ang sumunod na starstruck sa akin, yung mga kumakawin ng mga kababaihan, ang sigla
Medyo ang sing na ng station ID jingle eh. WXI, where Jesus is Lord. Hallelujah. Let's praise the Lord. Amen? Lilipay ka na ng ESGN radio station ID jingle na eh. Ulitin natin ang buhay ng Diyos. Hallelujah. That station ID jingle, doon na sa aking isip at puso. Mula pa sa kapuso-pusan hanggang sa itong pagtayo na ito. At doon, at yung station ID jingle na yan, yung word na, hallelujah, let's praise the Lord. Mas hashtag na rin ako. Until now, hindi na mawala sa aking memorya yung station ID jingle na rin. And I believe yung station ID jingle na yan, muling bibigyan ng dinig ng buo-buo. Muling sinyaw niya siya. Dahil dito tayo mamumunod, tayo na kayo. Siguro sabihin na, Brother Mike, ginagaya mo ba si Brother Mike? FYI mo, hinihirap mo lang yung dinya ni Brother Mike. Amen? Ang nakakamiss nga lang, after ng pandemic, yung mic yung meron. Amen? Ito ang pumunod. Jesus redefines prayer. It is not about eloquence, but raw dependence, not about frequency, but faithful persistence. And not about changing God, but being changed by God. The question is, do you dare to pray with such childlike trust? Tatanungin ko kayo, will you dare to pray with such childlike trust? Wala na akong kausap. Will you dare to pray with such childlike trust? Ang hina ng amen nyo. Nakasan nyo? Taasan natin yung mga kamay. Itin ang inyong mga mata. At itanim sa ating puso. Manalig ka lang, kumapit ka lang. Amen? Kayo mga nanonood sa digital platforms, tayo yung pakinggan ang mensahe ng awitin ito.
Hindi kayo nalulungan sa digital platforms. Kayo sa panalangin ito. Ang buong puso sabihin natin lahat. Diyos na makapangyarihan. Lumalapit po kami sa iyong banal na harapan nang may kapapaan loob. Patawarin mo kami kung kami ay may mga pagkakamali at pagpupuna sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aming pagpupuna. Panginoong Jesucristo, sa iyong banal na dugo na umaros mula sa krus ng Kalbaryo ay binuhos mo sa amin pagkatao. Linisin mo po ang aming pagkatao mula dulo hanggang talampakan. Kaya naman, Panginoon, hinihiling po namin ay pagkaloob mo ang aming pinimiti sa kanan mo, Jesus. Manalig ka lang, manalig ka lang, sa iyong mga kamay ay huwag kang mabigat. Diyos na makapangyarihan, maraming salamat sa mensahe na pahayagan mo tungkol sa the heart of prayer, intimacy, persistence, and trust. Tawag magsabing aral ang mensahe nito at isaliksik sa bawat isa ang kanilang napapakinggan. Pagpalayo po ang mga nagtaguyod ng gawain dito sa lakong ito. Simula po sa coordinator hanggang sa pinakamababang lingkod, kasama ang mga awit, manunugtog, at ang mga nagsusuporta sa banal mong gawain. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Sundan mo po ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na iyan mapapala. Patuloy mong pagpalain at basan ang kanilang mga hawak, ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, tubig, langis na sinpanyo, at iba pang bagay na kanilang pinataas. Gamitin mo bilang mga sangka upang ang sila mga hipo ay sundan ng inyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyan at papala. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa mga papel ang kanilang mga kahilingan. Inaangkin po namin na lahat ay answered prayer. Mas kasama nila mga alay handog, ibalik sa kanila ng gusto takal, siksik, liglig at umaapaw. At sa aking pansamantalang kami mahuwalay, taglay po namin ang iba yung kalakasan at iba yung sigla na galing sa iyong makapangyarihang pangalan. Maraming salamat po. Ito po ang aming sakong dalangin kaysa ng panambitan ng panalangin ng aming mahal na Birhen ng Fatima at ang lahat ng mga anghel at mga banal sa langit sa pangalan ng iyong pagpunta na
ang aming Panginoon at Pangligtas na Panginoong Kristo, na nabubuhay at nagahari kasama mo at ang Espiritu Santo ay isang Diyos, magpasawalang hanggan ang lahat ay magsabi ng Amen. Pakibaba ang inyong mga hawak kamay. Pakibaba ang inyong mga hawak kamay. Taas ang inyong kamay na mananghawak at malaya tayong magpupuri kay Yahweh El Shaddai. God is good. Ano ba ba? God is good. And all the time. Taas ang kamay nyo. Taas ang kamay nyo. Pagtapos ko, ito ang inyong sisigaw. Lahat ng hinihingi ko, tinugon ako ni Lord. Pakirin ko ng malakas. Father pa lamang po ang galing. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy pa lamang, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Let's give thanks with a grateful heart.